Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pakibati naman po ng God bless you ang katabi mo. Bless you po. Pakibati po ang ating Panginoon ng masigabong palakpakan. Pakiulit po ang aking sasabihin, heaven, heart, hope. The King of heaven, the King of hearts, the King of hope. Ako po ay galing na sa 2 misa sa labas. Nagpamisa po ang iba't ibang communities. May bahay ampunan, may isa pong community na nagdiriwang. At pag dumaraan ka sa communities, may mga places na kailangan mag-sign of the cross ka. At kapag merong patay. So may nadaanan po kami banda dito, basta daanan kami. At may tolda. Automatic po pag may tolda, may patay. So malayo pa lang po, nag-sign of the cross na ako. At sabi ko, eternal rest, grant unto him or her, O Lord, and let perpetual light shine upon him or her. Pagdating sa may tolda, nakalagay doon, happy birthday. Kaya, so buhay pa pala. So binawi ko yung dasal ko, na buhay pa pala at pinatay ko siya kanina. Who is your king? If he is here, nasaan siya? Where is his kingdom? It's in England ba? Saan ang kingdom? But where is heaven? For indeed, the Lord is the King of heaven. Our King is the King of hearts. Our King will never lose hope. But how can this happen? When our King is being celebrated, ang ipuprosesyon ay ang kanyang blessed sacrament. At yun ang pinapakita. Hindi katulad ng ibang hari, pag siya'y nagwagi, ipoprosesyon si Miss Universe, nanalo siya. Pag nanalo sa boxing, ipoprosesyon ng champion. Kung sino ang champion, ipoprosesyon siya. But bakit ang ipoprosesyon ay ang katawan, ang tinapay? What's heavenly about this? Well, my dear friend, if you are being threatened by a bread, or questioning how he came to be, he wants to be humble. He wants you to regain again yourself. Dahil kung naiintindihan mo yung tinapay na tinatanggap mo, ang nais ng Diyos sa ating lahat, kapayapaan. Remember, the devotion of Christ the King happened during time of war. World War I, World War II, na kung saan akala nila ang dapat maghari ay yung makapangyarihan, yung nakamamatay. Maghahari ngayon ay ang violence. Maghahari ngayon ang kamatayan. Hindi ba nangyayari na ngayon at pinaghaharian tayo? Makakaranas ka ng kamatayan. Makakaranas ka di pagkakatuwaan. Makakaranas ka ng pagdududa. Dito nga sa simbahan may pagdududa na eh. Paano pa sa iba? Meron. Pero how can Christ be your King? Paano mo natanggap ang ating hari? When you go here, and priest or the minister will say, the body of Christ, you will say, but before that, what should you do? Pasintabi na po Bulong mo sa katabi mo, kumpisal. Conviction. Yoko, Father, kasi pag nagkumpisa ko, malalaman mo yung kasalanan ko. Eh di wag sa akin. Takpan mo yung mukha mo. At para bang pinapahalat kasalanan mo, tatago ko yun. Para balang araw, gagamitin ko sa'yo. Hala ka. God's days na kinatatakutan mo. Dati siguro, sa bagay may masusungit din naman talagang pare, napapagalitan ka. Panahon namin, no?
Nako, si Monsignor, grabe, pag nagkumpisal ka, talagang umiyak ako, te. Oo, sabi ko, Father, kasi sinapak ko yung kapatid ko, sabi, kung sapakin kaya kita. Di na po, Dear Santo Niño. Iyak ako eh. Pero hindi na ganun ngayon. Hindi ka sasapakin. Sisipain ka. No. We need to remind you to be peaceful. Be forgiven. Heaven happens now. And if you do not forgive now, what kind of heart do you have? Anong klaseng puso? The Lord is our shepherd, beautifully read in the Psalm and in the book of the prophet Ezekiel. He is a shepherd who tends. Alam niyo po, mahito pag sa yung gospel lalo na kasi linagay yung mga kambing sa kaliwa, yung mga sheep sa kanan. Naku, galit na galit sigurado. Buti na lang wala na po yung tatay ko, galit na galit tatay ko nito. Ibig sabihin yung mga kambing sa sa impyerno. Sayang naman yung mga yun, pinapaitin din yun, di ba? Mga Ilocano, sarap-sarap nun. Ba't masama yung kambing? The goat? They will burn? No. It's a message. Because comparing the sheep from the goat, the sheep can be dependent. Wala na siyang kailangan. Magaling na siya. Pakawalan mo ang goat, kaya niya na mabuhay. Kakainin niya lahat, pati masetas mo. Amen. Diba? Kaya nga kailangan talian yung goat. Kasi uubusin niya lahat. Kaya, yung sheep, hindi pa. Bulag yan eh. They cannot see. Ang nakikita niya lang ay simula pangapanganak hanggang katapusan ang ilong niya. Yun lang. Walang iba. Tignan mo ilong mo. Tignan mo ilong mo ngayon. Ano itsura mo? Duling! That's the goat. Cannot see anything but their nose. Kung pango pa yung goat, wala na siyang nakita. We are sheep. And the great challenge of the gospel, not looking, wag muna natin tignan. Saka natin tignan kung sino muna yung nakulong, kung sino muna yung mahirap. Tignan mo muna siya sa iyo. Kung kaya mo siyang damitan, kung kaya mo siyang pakainin, kung kaya ng puso mong panatiliin ang Panginoon sa puso mo. Kasi madalas, ang galing mo na, hindi ka na natuturuan. Sabi mo sa katabi mo to, makinig ka naman. Heart listens because a heart will always love. Then when you do that, miracles will happen. Help will happen. We will be indeed experiencing eternal life. Palakpakan mo ang ating hari. Last Sunday na po ngayon ang ating HOFAM 2K70. At ngayon po ay kulang pa ang ating pondo. Ayan. Pero alam niyo po, hindi ako nawawala ng pag-asa. Kahit kulang na ang ating pondo, alam kong matatapos po natin ito. Dahil hindi po tayo pababayarin ni Kuya Tony. Amen. Palakpakan natin si Kuya Tony. Wow! Ano pala ito? Naka-online. Hindi, joke lang yan sa mga naka-online. Kumusta po pala sa mga nanonood yan, sa tatlong nanonood. Pero pwera biro, nakwento ko na to kay Manoy Tony at saka sa... Kasi may mga hindi mo nakararana, lagrong nangyayari. At sasabihin sa iyo, ikaw kasi nagdududa ka sa akin eh. Minsan bumisita po ako sa isang may sakit sa BGC. Alam niyo po ba kung sa BGC? Sabi mo sa katabi mo, traffic doon. Ay, totoo.
St. Luke's BGC. Grabe ang traffic. Kailangan ko pong i-anoint, pinabilin sa akin ng aking uncle, merong may sakit na kaibigan, puntahan mo. Pag ganun po kasi kami mga pari, kailangan namin puntahan, hanap kami ng paraan, kailangan bumisita. Pagpunta ko po doon, sobrang traffic po talaga, ang bagal. Go, nakatigil pa kayo. Nakapunta naman po ako doon. Siguro 30 minutes late po ako. Pagpunta ko po doon, nandoon pa rin po ang may sakit. Ang saya, naipagdiwang po namin si Jesus. Eto na, lakas na kami. Ang daming komplikasyon. Yung parking, may i-validate mo pa, tapos aakyat ka, hahanap mo, hindi mo na alam. So, bababa na, pa-validate ko, buti na lang may nakasalubong akong isang nurse. Sabi niya, Father, hindi po yan dito, pumunta kayo doon sa nurse station. Madaming nurse station sa St. Luke's. Tinuro niya ako sa nurse station doon. Pumunta ako. Naghihintay ako sa nurse station, medyo nagkakagulo pa. Hindi dahil sa nagkakagulo, may isang tao po doon na pasyente, tingin ko, nagpapasalamat siya sa kanyang nurses at medyo may kaya itong pasyenteng ito. Ang daming bodyguard, malalaking nakangiti. Papasalamat siya, nandoon ako sa gilid, nandiyan siya, lumingon siya sa akin, nakita niya ako, tanong niya, Father? Opo. Father ka saan? Sa Holy Family po, sa Cubao. Tinawag niya ang kaibigan niya, halimbawa, ang kaibigan niya, ang pangalan ay June. June, tinawag niya si June, kumuha si June ng clutch bag, kumuha ng pera ang mayaman, inabot sa akin. Sabi niya sa akin, Father, para sa iyo at sa simbahan mo. Para sa iyo at sa simbahan mo. Kinuha ko po ang pera. Wala na akong maramang gagawin. Iyakin po ako. Kaya pinipigilan ko rin yung sarili ko. Pumunta siya sa nurses niya, nagpasalamat, inabutan din yung nurse niya ng pera. Magpapavalidate ako pero tulala ako. Yung babalidatean ko, tulala din. So hindi namin alam ang gagawin. Hindi ko nga alam kung nagkapan kami, hindi namin maintindihan. Anong nangyayari ito? Bakit tayo binigyan? Bakit ako? Paano kung hindi ako sinabihan ng nurse na pumunta doon? Ang daming naghahalo-halo. Tapos habang naglalakad ako, nandoon na naman siya sa elevator, hindi pa rin sila makasakay, sobrang dami kasi nila. Nakita niya ulit ako, lumapit siya sa akin, Father, saan kayo? Hindi ko na alam kung anong sasabihin ko. Hindi ko alam kung anong sinabi ko eh. Kaya ang ginawa niya, tara Father, magpa-picture tayo. Kinuha niya ang cellphone ko, pinakita niya sa bodyguard niyang malaki, na nakasimangot kanina, ngayon nakangiti na, nakakatakot. Pinicturan niya kami. Ginakit niya ako. Para sa simbahan. Para sa iyo, Father, at para sa simbahan. Sa isip-isip ko, bakit niya pa dinugtong yung para sa simbahan? Akin na yun. Hindi ko pa nakikilala kung sino siya. Sumakay kami ng papunta dito. Nag-skyway kami. At habang nasa skyway kami, kinalaunan, tignan ko ang litrato. Yung gumawa pala ng skyway, ang nagbigay sa atin. At kung gusto niyo malaman pangalan niya, tignan niyo lang doon, nakalagay Skyway. Kaya simula noon, matatapos ba to? Oo. Hindi naman tungkol sa akin to eh. Sa Kanya. Magbabasa ka ba? Hindi naman tungkol sa iyo to eh. Sa Kanya. Tulong ba ako magbibigay ng komunyon? Oo, hindi ito sa Kanya. Magsaserve ba ako? Kahit na alam kong makulit ako at sinasabi ng mga, oo naman, hindi ito tungkol sa'yo.
sa Kanya. Dahil kahit ang ating hari nasaktan, binaliwala, dumaan sa iba't ibang hirap, di pa rin nawalan ng pag-asa. Dahil ang inalala, ang nakilala, pagmamahal, may puso, may langit. Brothers and sisters, here is our King. Receive Him. Renew again your service. For you are not a goat, you are sheep. Go to His right. Make it right. And when you encounter sisters and brothers who are in need, do not hesitate. Surrender. For it is not about you, it's Him. And it will be painful, but follow your heart. And sometimes you will doubt and give up, but no, He will be there. Give hope. Pakiulit nga po, King of Heaven, King of our hearts, King of hope. Palakpakan mo ang ating. May this building which we dedicate to your name be a house of salvation and grace, where Christians gather in fellowship, may worship you in spirit and truth, and grow together in love, in real love, through Christ our Lord. Amen. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyo. Mga kaparokya, mag-like at subscribe na po sa ating official YouTube channel, www.youtube.com/hfprojas, at i-follow na ang ating Facebook page, www.facebook.com/hfprojas. Maraming salamat po mga kaparokya!